Good day everyone, good day mga ka-discover. So panibagong araw, panibagong buhay, salamat sa Panginoon. So ngayon nandito tayo ngayon sa Philinvest, Alabang. Medyo makulimlim dahil nga maulan. Takbong pogi lang tayo ngayon for safety. So for today's video, pag-usapan natin yung about naman sa sa roads, sa kalsada. Paano ba yung habit ng mga Pilipino sa in terms of using yung roads? Kasi merong ibang mga driver responsible sa paggamit ng yung mga turn signals. Iba naman hindi. Basta lipat ng lane. Ako lilipat muna, lipat ako sa kabila kasi nga ito kasing lane sa bandang innermost lane papuntang Ayala Alabang Village yan eh. So baka mahirapan ako lumipat mamaya. So pwesto na ako dito sa bandang right side. Ayun. Papunta sa pauwi sa bahay namin, mga lang naman. Naglalaro sa 30 minutes. Basta walang heavy traffic. Yan. Ayun, pag sa kalsada, syempre patience lang dapat, mahabang pasensya kasi may encounter ka talagang mga driver na hindi marunong gumamit or hindi marunong mag-observe ng tamang ethics sa kalsada. Normally dito ang ginagawa ko, nilipat ako sa kabilang lane, ayan, para dire-diretso yung flow. Pero may pumapasok din na iba, ayan, alalay lang sa takbo kasi maraming lumilipat-lipat ng lane. Meron na kasi ditong bagong naglagay na sila ng harang dito sa papuntang Ayala Alabang. So hindi ka na basta-basta makaka-stay dyan sa leftmost lane. Kasi pag once na pumasok ka dyan, pwede kang matrap. Hindi na pwedeng dumiretso kasi may harang na sa harapan nun eh. Ang only way na lang is papasok ka ng village. Ayala Alabang, pero lalabas ka ulit. Ayan, ipakita sa inyo guys. Mayroon ditong may barikada sila. Ayan kita nyo. So may nakaharang na sila dyan. So yung pag nagkamali ka ng pasok, wala na. Hindi ka na makalusot kasi sa dulo may harang na. Ayun, dito lang tayo sa sa right lane. Tapos pagdating naman sa bandang unahan, 3 lanes na yan kasi merong papaliko ng sa Puti Road. Tapos yung leftmost lane papunta ng Ayala Alabang ulit. Tapos yung gitna dire-diretso lang ng papuntang Daang Hari. Ayun from 2 sa dulo, tatlo na yan. So sa experience ko, lalo pag mga bago ka sa isang lugar, maganda talaga pag-aralan mo na yung mga dadaanan. Dati napadpad kami pumunta kami Tagaytay, tapos pinadaan kami ni Google sa may silang. Sabi, ang hirap ng daan pa doon, may mga paakyat, pababa. Yan. Nabudol din ako minsan ni Google pero okay lang, malaking bagay din yung Google Maps sa amin. Nag-navigate. Hindi ako sanay kay Waze more on Google ako. Pero syempre bago umalis ng bahay, sinecheck ko na yung ano ba yung mga madadaanan namin dun sa ruta na yun. So isa yun sa magandang discipline pagka nagta-travel. Pag-aralan mo na yung mga dadaanan kasi hindi ka na maligaw. Alam mo na yung mga dadaanan. Plan ahead. So yan, merong another gate dito ng Alabang, Ayala Alabang Village, kaya may stoplight dito. So
Yung sa bandang right most, yan, paliko na yan papuntang sa Body Road. Ay, mga dumadaan dyan. Kasi minsan nakaharangan din to eh, kasi iba, hindi alam na ano pala. O baka sakali lang, kasi nga may traffic tong dalawang lane dito sa left and sa middle. So iba nag-take chance dyan sa right side. Kaso nga lang, magkukos sila ng traffic. Yung mga liliko dapat makakalusot sana. Ayun, pag mga ganitong oras guys, mga before 4 PM, smooth yung daan dito. I mean, walang masyadong heavy traffic. Pero mga bandang 4 PM onwards, na yun, heavy traffic na kasi naglalabasan na rin lahat galing sa opisina. Kaya maganda maaga rin makaalis, naiwasan kasi malaki yung masisave mong time eh. Kung abutan ako ng traffic, inaabot ako ng mahigit isang oras or 1.5 hour, depende. Pero ito, pagka maganda yung traffic, yung flow ng traffic, 30 minutes lang sa bahay na ako. So almost 1 hour yung na-save ko, diba? Shoutout muna tayo guys. Shoutout sa ating mga camping friends. Shoutout kay Sir Ricky of Hatch Camp Air, kay Sir Ricky at kay Ma'am Jenny. Shoutout din po kay Sir Brendan at kay Ma'am Lalaine ng Millennial Campers. So, shoutout po sa inyong lahat. Hopefully kita ulit tayo next camping. Ay kasi may nakasked na kami ibang lakad. Sana ay tagulan, gitara ko ay aking dadalhin, sa ulap na lang tayo magkantahan. So ito guys, ito yung last stoplight bago mag-enter ng Danghari. So dito lang tayo. Actually pwede pa akong pumasok dito eh, kasi hindi ko na ginagawa. Kasi bottleneck doon sa dulo. So nandito tayo ngayon sa Madrigal Business Park. Then paglabas nito, paglagpas natin doon, ano na yan, Danghari na yan doon. Tuloy-tuloy na hanggang Bacoor. Dahil sa ating kalukuhan, lahat ng mabuso na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos, ikaw ay wala ba? Ingatan natin at huwag nang sirain pa, kapag ang kanyang pinawi tayo mawawala na. Meron lang akong hinihiling sa aking pagpanaw, sana ay tagulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkanta. Alright, let's go! Oh no! Dumiretso yung isa ko ba? So ito guys, kung alam nyo ng paligo kayo, mag-signal light na agad para at least ma-inform nyo sa likod kung ikaw ba'y liliko
for diretso. Pero dito naman hindi ko lang talaga walang option para diretso. Yes, alalay lang, tingin sa kabila, baka may dumaan. Oops, clear. Diretso. So dito tayo sa bandang TS Cruz. Yan, TS Cruz Tanghari. Yung mga puno dyan sa right side na nakikita nyo, I think 2019, maliliit pa yan eh. So good job sa barangay nila. Dati may nakalagay pang barangay captain name yan eh. Pero wala na, malalaki na kasi. So ang ganda tingnan guys, diba? So isa sa mga benefits ng ng pagtatanim ng puno, maganda siya sa landscaping. So ngayon natatambay na ng mga bata, natatambay na ng mga tindero, may nag-exercise. Dati parang lang yan parang barren area lang yan, walang gumagawa ng activity. Ayan, 'di ba? O napakinabangan nila yung space niya. Las Piñas yan guys eh. Sa right side Las Piñas, sa left side Muntinlupa. So nahahati yung itong Tanghari dito ng dalawang city. Yan, diretso lang tayo. Kahit ba anong bagyo, ika'y masusundo. So ito yung mga sa sample sa kalsada, yung mga motor. So kung slow moving sila, dapat sana sa bandang right lane. Ayan, parang you have to treat yung left lane pang overtaking lane siya. Or I don't know kung baka may intention silang mag kaliwa. Pero kung wala, dapat sana sa right lane lang sila para naman maka-overtake yung iba. Sana huwag silang bumalik sa left. Ayan, very good. Ayan. So 60 kph lang dito, takbong pogi lang. Yan, ito yung mode of transport dito, yung mga pang-commute, multi-cab. May kulay green, may kulay pink, may kulay yellow. So lahat yan papuntang Bacorian sa Molino 4 or mga diretso pa sa Imo siguro. Kung may diretsong Dasma. So pa tayo sa kabilang linis. So ito naman, kay Ayala naman to, Ayala South Vale, itong area dito. Yan. Tanghari pa rin. Mahaba yung Tanghari. Starting siya sa Pote Road. Ang dulo niya ay pupuntang open canal na sa mga Imos na ba yun? O basta lagpas pang Imos. Dito sa kabila guys. May truck. Yan. So 2 lane lang talaga siya for private cars. Yung rightmost lane pang bicycle. Pero minsan dinadaanan din ng mga tawag nito, yung van, multi-cab. Or pwede rin private pagka doon sa dulo, may traffic light doon. Pero mas maganda ma-clear pa rin. Kasi nga lang minsan di maiwasan. May ba nagmamadali? Yan tulad dyan, may dadaan ditong SUV. Ayan. So pasok siya. So may motor. Ayan. Tapos lang bisikleta talaga to yung lane na to pang bicycle talaga to. Nagagamit na utilize lang pag halima traffic. Walang magawa tong SUV, slow moving lang yung bicycle. Ganun talaga. Napalikod. Okay. So hindi naman natin hinusgahan yung mga dumadaan dyan, Kasi syempre may time na iba liliko dyan sa GCF, iba magpapagas. So okay lang naman pumesto dyan.
So yun, pasensya na kayo sa music ko guys. Reggae muna tayo ngayon. Mga reggae covers. Nakaka-copyright kasi yung mga music ko dahil pag yung mga Christian song ko, nakaka-copyright siya. So ito kasi sa YouTube to, walang copyright. So at least ma-upload ko din siya sa YouTube. Meron din pala akong YouTube guys. So kung may mga YouTube account kayo, please subscribe din po sa channel natin sa YouTube. Same din, 3V Discovery din po. Yan. Kailangan na ng mahabang pasensya sa kalsada. Medyo slow moving kasi na sa harap merong yung parang truck na may dala-dalang kotse. Sige pa tayo ng lane guys. Ayan. Basta anything na may intention ka lumipad, signal lagi. Dito may mga nag-u-turn dito so ingat, alali lang din sa pagtawid. Dito may nag-u-turn dito, mga galing ng galing ng Katarungan Village. Medyo palusong dito ng konti yung daan, palusong na pakurbada, kaya alali lang sa engine brake. Ayan. Mas malalim dito yung kalsada nyo. May time binabaha to sa experience ko wala akong nakita na binaha to. Lipat lang ako guys. Lipatan din ako sa kabila. May space pa naman sa bicycle so okay lang. Huwag lang harangan yung lane ng bike. Totally. Ayan lumawang siya dito. Actually yung mga papaliko talaga sa sa village sa Portofino. Portofino nga ba ito? Pero pwede naman, wala naman nagbabawal dito. Ayan, Portofino Heights. Lipat lang tayo ng kabila ulit. Ayan. Kasi doon sa dulo ng kalsada na to, dyan sa paliko, meron kasi dyang nakaharang na dahil may ginagawa siguro sa tubig. Kaya pwesto na ako dito sa lane na to. Ayun may nilad ba yan? Ayun. Ongoing pipe laying works. So yun, may nakaharang. Matagal na yun ba't hindi pa yun natapos? Tapos agaw aksidente. Paano yung mga hindi kabisado yung kalsada? Baguhan lang, tapos biglang doon nakapwesto na lane. Parang siya, hazard. Kailangan ng warning. Yan, sa bandang right side guys, Evia na to. Evia. So nasa loob na tayo ng Villar City. Dati yun pangalan ng area na to, nag-start sa Vista City. Tapos naging Villar City na. Para makilala si Villar.
So dito naman sa pagdating ng Ibiya, dito ako pumesto sa leftmost dahil merging kasi yan yung sa right mo, sa right tsaka sa center pagdating doon sa paglagpas ng bridge. So nag-slow down. Kaya kung dito kayo dumadaan guys, pagdating dito pwede kayo mag-inner lane lang. Mag leftmost lane. Pero sa dulo naman, paliko na yan ng ng Verdana. Tulad dyan sa harapan ko, para nag-signal na siya. So very good din sa kotse na yon. Signal na siya para kami mga nandito makakalipat na agad ng lane. Hindi yung masasurprise na lang kami na, oy bakit? Yan. So yan, basta paglilipat ng lane, signal lang lagi. Yan, taputang Verdana tong sa left side. Go! Dati nung punta namin dito mga 2014 yata, ano lang to eh, 2 lanes lang. So nung nag-open na FCX, naging na siya, 3 lanes. So malubang na yung kalsada dito. Actually itong area na to, accident prone area to. Pakurbada kasi nga pagka nag-overshoot ka, yari ka. So alalay lang din sa pagliko. Yan, nagawa na. Sa bandang right side, South City Hospital. So yung mga taga Bacorca dito sa Badang Molino, ayaw mo ng toxic na hospital. Yan, hindi siya toxic, kumbaga mabilis ka maasikaso kasi konti nga lang din yung nila, pasyente, dahil siguro mahal, I don't know, pero bago-bago pa yung mga facilities sila, maganda. Tsaka mababait naman yung mga dyan, mga staff, maasikaso ka talaga. Lipat lang ako sa gitnang lane dahil mga lumiliko ng daspa dito sa bandang left side. Yung Villarland, tapos Villar Avenue. Oops, minor na tayo. Huwag nating habulin. Yan, itong mga galing naman to ng sa loob, mga property ni Villar, mga villages. Ayan o, Villar lang dyan, Villar City. Tapos yung nakikita nyo na building na yan, ayan o, hospital sana yan. Parang Vitacare, ewan ko bakit di natuloy. Yung closing cafe. So go na ulit. Yan, ito Meadows, putang Meadows naman tong sa right side. Lagi may nakabantay dito police eh. So lalo yung pandemic, naka-checkpoint lagi sila dyan. So nung nakaraan, may na-aksidente dito sa kanto na to, nag-overshoot. Yan. Hindi na gumagana yung stoplight. Ewan ko ba, bakit nila pinatayan. Siguro papatagal lang. So ito, dati hindi to open sa public eh. Private lang ito, pupuntang sa mga villages sa loob. Kaso nung siguro para ma-introduce yung lugar ni Villar dito, Vista City, yung papuntang Dasma, paliparan yan, kakanan sila dyan. So yun guys, hanggang dito na lang yung vlog natin muna. Kung hindi ka pa nakapag follow sa channel, sa page ko sa Facebook or sa channel sa YouTube, please consider following or subscribing guys. It helps a lot para ma-build yung page tsaka
channel ko. God bless. See you on my next uploads. Ingat po kayong lahat. Bye bye.